Attorney Pangilinan, hindi ka naman magaling na abogado para magbigay ka ng opinion dyan. Biglang papasok tong si Kiko Pangilinan, pati si Tito Soto. Ang daming inconsistencies ng affidavit mo. So yung sistema ninyo noong 2022, na pinangalanganan mo yung mga congressman, etc., meron din bang ganun sistema noong 2016, 17, 18, 19, 20, 21? Pilit. Pinipilit. Yun na mismo affidavit niya from 2022 up to the present. Sufficient na yon para magkaroon ng kaso yung mga tinuturo niya. Bakit ngayon pa lang sinisiraan nyo na kaisa-isang state witness na pwedeng gawing state witness, kaisa-isang tao pwedeng gawing state witness, sinisiraan nyo agad? Hindi pa na nga na-evaluate eh. Hindi naman kayo DOJ. Correct. Bakit hindi ka nagbabanggit nung before 2022? Walang mabanggit yung tao eh. Pinipilit. Pinipilit. To be honest, Attorney Pangilinan, hindi ka naman magaling na abogado para magbigay ka ng opinion dyan. Karanasan dyan eh. Nag-litigate ka na ba ng criminal case na may state witness? Na ipasok mo na bang kahit sinong kliyente mo sa witness protection program? Huwag ka nang magsasalita dyan. Kasi alam naman nating lahat, kung di mo pinakasalan si Sharon Cuneta, di ka mananalo eh. Konsyel ka nga lang eh. Lats ka pa eh. Sinuwerte ka lang. Maganda si Sharon. Mahilig sa chipmunk si Sharon Cuneta. Nakikita siya siguro at pinakasalan ka. Aray ko! Hindi naman talaga naman eh. Real talk, di ba? Kita mo ha, ang ginagawa ng mga ulalo doon sa Senado. Nagtututuro si Diskaya. Ang ganda-ganda ng simulain yun eh. Sinabi itong congressman na ganito, binigyan nila, etc. Si Saldico, anong ginawa? Tinakot nila, hindi ka namin bibigyan ng immunity. Pagkatapos, biglang papasok tong si Kiko Pangilinan, pati si Tito Soto. Ang daming inconsistencies ng affidavit mo. Correct. Bakit hindi ka nagbabanggit nung before 2022? Walang mabanggit yung tao eh. Pinipilit. Pinipilit. Yun na mismo affidavit niya from 2022 up to the present. Sufficient na yon para magkaroon ng kaso yung mga tinuturo niya. Bakit ngayon pa lang sinisiraan nyo na kaisa-isang state witness na pwedeng gawing state witness, kaisa-isang tao pwedeng gawing state witness, sinisiraan nyo agad? Hindi pa na nga na-evaluate eh. Hindi naman kayo DOJ. At to be honest, Attorney Pangilinan, hindi ka naman magaling na abogado para magbigay ka ng opinion dyan. Karanasan dyan eh. Nag-litigate ka na ba ng criminal case na may state witness? Na ipasok mo na bang kahit sinong kliyente mo sa witness protection program? Huwag ka nang magsasalita dyan. Kasi alam naman nating lahat, kung di mo pinakasalan si Sharon Cuneta, di ka mananalo eh. Konsyel ka nga lang eh. Lats ka pa eh. Sinuwerte ka lang. Maganda si Sharon. Mahilig sa chipmunk si Sharon Cuneta. Nakikita siya siguro at pinakasalan ka. Aray ko! Hindi naman talaga naman eh. Real talk, di ba? Bago itong pagka tinuturo ay congressman, member ng House of Representatives, na papunta na kay Zaldico at kay Martin Romualdez ang trail, ayaw nilang maniwala. Pero pag ang tinuro ay kapwa nila senador, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada, ba't naniniwala agad kayo? May problema tayo dyan eh. Akala ko ba magaling na pulis yung si Ping Lacson? Alam nyo si Ping Lacson, utang lang naman yan ang pagpapatuloy ng kanyang karir at ang kanyang kalayaan dahil tama yung kinampian niya noong 2010 si Noynoy Aquino. Merong warrant yan, di ba alam nyo naman, baka nakakalimutan nyo na, may warrant yan for the double murder of Dacer and Corbito. Inapil niya sa Court of Appeals. Okay? Eto po, baka akala nyo na absuelto si Ping Lacson. Technicality lamang po yung pagka walang bisa ng kanyang warrant against regarding the Dacer Corbito double murder case. Technicality. Yung warrant ni Judge Telma Medina ay kinwestiyon nila sa CA. Okay? Sabi ng CA, walang probable cause, bali wala yung warrant. Kaso mo, tumawid na yung administrasyon from GMA to Noynoy Aquino. Okay.
yung Solicitor General, Office of the Solicitor General, na kahit yung mga kasong annulment na ayaw nung mag-asawa na magsama, inaapila pa hanggang Supreme Court. Ito, crime of the decade, the Ser Corbito double murder. Ha? Yes. Yung pagkatalo ng gobyerno sa Court of Appeals, hindi inapila. Si Solicitor General Cadiz po yan. Yan ang pangalan. Ayun, nakarma. Tumakbong gobernador sa probinsya nila, Olats. Lot de Leon. Luis Valdez. Ganon. Ayan, nakarma. Kaya, kami ang nag-apila, na technicality kami, sabi ng Supreme Court, without Opo. the consent of the Solicitor General. Hindi kami pwedeng mag-apila. Ayun. At dahil dyan, sa kasong yan ni Ping Lacson, kung saan naagrabyado ang gobyerno dahil ayaw kumilos ng Solicitor General, nag-iba ang rule. Sabi, pwede muna kami mag-apila, hihingin lang ang komento ng Solicitor General. Ayun. Dahil sa kasong yan yun. Kasi maraming naluluto pag hindi maayos yung Solicitor General. Buti na lang, nung panahon ni Duterte, napakaayos ng Solicitor General, si Joe Calida. Yeah. Pero kang kamoting kahoy ang Solicitor General, wala kang mapapala. Yan ang nangyari. Kaya, yung kay Lacson ay nawala ng probable cause. Ngayon, yun, namamayagpag siya. Ang investigasyon naman niya, pagkagulo-gulo. Wala nang ginawa kundi contractor, DPWH official, na low ranking pa. Yung pangalan noon, si Hernandez. Opo. O, ano ba naman yun? Deputy lamang yun di ba? Correct. Oo. Yun ang dinidikdik nila. Oo, mayroong ill-gotten wealth yun, pero yung puro small fish, puro dilis, Mr. Lacson, ang iyong nalalambat, yung mga malalaking isda nakakalusot sa lambat mo. Ang dinamay mo lang, yung mga kasamahan mo pa. Ewan ko kung bakit dinamay mo pa yung kasamahan mo. Baka may strategy kayo dyan, para ma-neutralize tong dalawang ito. Hindi ko alam. Pero puro ka computer, puro ganito. Ba't hindi ka magrekomenda? Ba't hindi mo sundin yung rekomendasyon ni Marcoleta na bigyan ng immunity? Hindi lamang ang mga diskaya, Wala akong pakialam sa mga diskaya. Yung magsusumbong. Yung iba pang nagsusumbong, natatakot tuloy. Correct. Bago pinahihirapan nyo pa. Kaya i-evaluate pa. Yung unang-una, nag-introduce pa kayo ng kapwitan. Si Tito Soto at si Remulla. Kailangan daw munang ibalik yung ill-gotten wealth. I-audit pa. Kailan mo ilalagay sa witness protection? Tapos na. Paano mo i-compute sa ngayon yan? O di pinatay na yon. Mga Correct. tirada nyo naman kasi bago pinagsisiksikan niya yung sarili niya sa pagka-ombudsman. Alam mo ba, ang kalokohang ginawa ng kasalukuyang administrasyon, na impluwensyahan nila yung Office of the Ombudsman. Yung final ni Mayor Baste na complaint na may docket na. Kasi ayon talaga sa prevailing rule ng ombudsman. Automatically, pag-file, docketed na. Dalawa, administrative and criminal. Bakit? Sapagkat, nung dati, na may evaluation pa. Doon nagkakaroon ng katarantaduhan. Doon ay influensya yung nag-evaluate. Minsan, hindi ko naman sinasabing lahat, patagalin mo yan. O outrightly, i-dismiss mo yan. Yun ang layunin noong order na yon, memorandum na yon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Yan. Biro mo yung kay Mayor Baste, may docket na. Tinanggalan ng docket. Yun sa akin, dapat automatic na docketed yun. Ayaw, pinload. For evaluation. Di ba? Para anong layunin? Para noong 19, noong Biyernes, ma-issuehan ang clearance. Grabe. Na walang kaso si Boying Remulla. Yung MR ni Amy Marcos na dapat yon ay sumagot pa yung kabila. Hindi na pinasagot, dinismiss na agad. Obvious na obvious yung si Dante Vargas na acting OIC. Ang tawag ko ngay overacting OIC. Kasi sobra-sobra ang ginagawa niya.
just for the benefit of one person, sinisira niya yung institusyon, ha? Oo, parang yung ginawa kay Lacson. Paano? For the benefit of one person, si Ping Lacson, hindi nag-appeal ang Solicitor General, si Cadiz. Oo. Oh, grabe. Kita mong kalokohan ng administrasyon na yan.